So what's up, isang napakagandang umaga na makikita natin dito sa Puerto Princesa, no? So makita naman natin na napakalakas ng sinag ng araw sa umagang ito. At dahil na excited ako na pumunta ng Cebu City, yan ang mga kasama ko na una na sila at excited. So bago pumunta, kailangan mo nang magpapalit ng pera na kung saan magpapalit ako ng 5,000. So magkano kaya yung kapalit ng 5,000 ko dito sa Puerto Princesa sa airport, no? So ayan, makikita din natin, makikita mo rin yung kasama ko na nagpapalit din ng pera para may magagamit siya sa Cebu City. So ayun nga, makikita natin na mayroon akong 2,500 million na pera na dadalhin nga sa Cebu City. So ayun, ready na sa boarding, nakalinya na ako at nakalinya na rin yung mga kasama ko dahil nga ready na kami na masilayan ang ganda ng Cebu City. So ayun nga, excited din talaga ako na makasakay ng eroplano. Yun nga, para makita ko na rin talaga ang ganda ng Cebu City. At ayun nga, nakalapag na kami sa Cebu City. Ayun na nga, excited na talaga ako na makita. So makikita naman natin na napakaganda ng kanilang airport. Ay nakita niya na kasama ko nagtutulog ng malitan na napakalaking bag. So pero bago tayo lumabas ng airport, ay kailangan mo nang dumaan ng immigration. So ayun, makita naman natin ang labas ng international airport na ito. At ayun nga, pumasok na kami sa aming hotel na pinag-check-inan. Makita pa natin ang baboy na lechonin at naguguluhan pa ako sa pira dahil napakarami ng pira na hindi ko maintindihan. So umaga na yun, kailangan kumain at hindi ko alam kung ano yung kakainin dahil nga walang kanin. Kung sanay tayo sa Puerto Princesa na kumain dito, walang kanin, puro na lang mga dahon. So ayun, kinaumagahan, kailangan magbiyahe ng napakalayo para nga masilayan ang first stop naming pupuntahan dito sa Cebu City. Makita naman natin na napakaraming turista na kasabay namin at kailangan namin sumakay dito sa tinatawag nilang, hindi ko alam kung anong tawag dito. At yan, sumakay na ako sa nakabitin na kwarto na napakadelikado dahil ako malaglag tayo talagang patay. So ay nakita naman natin na napakaganda ng view. Makita naman natin na naglalakad-lakad ako dyan dahil ini-enjoy ko talaga yung view na hindi ko pa nasisilayan sa Palawan. Ayun nga, nakita nyo rin na napakaganda ng kamay na naghahawak ng isang gintong bridge. So ayan daw ang pinakamagandang pinupuntahan dito sa Cebu City. Makita naman natin nag-i-enjoy talaga ako ng lakad din nga lang, pasalamat talaga ako at may nagkuha sa akin ng video at picture para magkaroon ako ng remembrance sa biyahe na to. So and makikita rin natin na mayroon ditong palasyo, ngunit walang mga hari at walang rin na nakatira dito, puro lamang mga Cebuano ang nakikita dito. At ayun, makita din natin ang mga, hindi ko alam kung anong tawag dito, mga di ko alam, basta di ko alam kung anong tawag dito. Yun nga lang, nagsuot-suot lang ako dyan, nagsurot-surot lang ako dira para makita yung kulay puti na nakatalikod niyan daw ang Buddha dito sa Cebu City na napakaingay ng motor habang ako ay nagbo-voice over. At makikita nyo rin, nakarating din ako sa lugar na kung saan may mga Japan, mga Korean. Nagsuga pa ako sa Sulu at ipaanod sa suba at nag-wish ako. Hindi naman ako nag-wish dyan, ang sinabi ko lang ay sana mabuhay ang kandila at hindi lumubog. Yun lang, wala nang wish na ginawa kasi ito daw ang pinaka-activity dito sa Cebu City. At makita nyo rin ang presyo ng pagkain nila dito sa Cebu City na napakamahal. Kaya ang kinain ko dito ay puro na lang mga gulay, kangkong at mga gisa-gisa na mga dahon-dahon sa tabing kalsada. Dahil nga walang pagkain, ang ginawa ko na lang ay nagtinda na lang ako ng balot sa kalsada. So ayun, makita nyo rin na mayroong bangka dito na paikot-ikot, bilog, hindi ibang klase kaysa sa Palawan na ito ginagawa ni nanay na pinapaikot-ikot lang ako. Hindi ko alam, kasakit sa ulo. At yun nga, makita nyo rin dahil na boring na ako dito sa Cebu City, bumaba naman kami sa baryo ng Cebu. Talagang napakaganda ng beach nila. Sa tabi ng beach ay napakalalaki ng napakalaki ng mga building. Ayun nga, kakain naman tayo dahil nga walang kanin. Ayun, mga talbos naman kung ano-ano mga talbos ang ginagawa nila para pagkain. Pero masarap naman yung nga lang hindi ako makakain ng maas dahil nag-irigit-igit ako dahil nga puro na lang gulay ang pagkain dito. Hindi talaga nasasarapan ng aking katawan sa mga pagkain. Hindi ako sanay tulad ng Palawan na kung saan may mga kanin kakaiba pala dito sa Cebu City. At ayun, makikita nyo rin, naging traffic enforcer din ako para mag-part-time dyan dahil wala na akong pera dyan sa Cebu City na yan. Yan, pa-smile lang, palakad-lakad pero wala na akong pera. Makita nyo rin ang tulay dito sa Cebu City. Yan ang San Juanico Bridge dito sa Cebu City na napakanda, kulay dilaw. Then makikita nyo rin yung parang dragon na tulay na yan. Yan yung tulay dito sa Cebu City na talagang dinarayo rin ng mga maraming turista.
dahil nagagandahan sila at hindi pamilyar yung lugar na to, pa kaya dinadayo talaga. Makita natin napakaganda ng lugar nito, kaya kung may time kayo, pasyalan nyo na rin to. So ayun nga, nakita nyo, nagtutulak na ako ng aming bagahe pauwi dito sa Palawan. At ayun nga, enjoy my video and thank you for watching. Thank you very much.